Mapagpalang gabi o blessed evening po sa ating lahat. Nagbabalik na naman ang inyong kapatid na si Len para sa ating share ng devotion video at narito tayo sa ating kwarto. And thanks God for the privilege dahil medyo maaga tayong nakapahinga ngayon dahil ang ating mga amo ay nagbiyahe papuntang SG. Alam ko mga kaibigan natin dyan sa SG ay alam kung ano ang ibig sabihin yan para iselebra ang kaarawan o ikapitong kaarawan ng aking panganay na alaga. So, may the Lord's traveling mercy be upon them, and we know na naka-arrive sila ng ligtas sa bansa na kanilang pupuntahan. So, ang naiwan ay ako at si Lola at ang ating alagang aso. So, kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay and blessed each and every day of our life by the Lord. So, bago tayo dumako sa ating share ng devotion video, ay huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng mga blessings na ipinagkakaloob niya sa atin. So let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa buhay, kalakasan at tiningan na ipinagkakaloob niya sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na lahat ng bagay, Panginoon, ay sa inyo. At we thank you, Lord, na ini-entrust niyo po ang lahat ng mga bagay sa amin upang pag-ingatan, gamitin, Panginoon. And we know that all the blessings comes from you, Lord God. Ang mga trials, testing, problems, Panginoon, na aming pinagdadaanan was just a way, Panginoon, upang aming mapatibay ang aming character at ang aming faith sa inyo, Lord God. That we know, Lord God, na whatever we may face in life, na Emmanuel, you are always with us, Panginoon. And sabi mo nga sa inyong mga salita, that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Salamat po sa protection, provision, promotion, godly wisdom, Panginoon, good health, Panginoon. At salamat po sa kakatapos lamang ng mga exams, third quarter or third grading examination ng aming mga anak, Lord God. Alam po namin na ang divine wisdom ay pinagkaloob nyo na sa kanila, Panginoon, upang sila ay laging mag-excel sa kanilang studies, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, we thank you, Lord God, para po sa total healing, Panginoon, na nangyari sa aking pamangkin, Panginoon, na si Jen Elisha Mangging, Panginoon, dahil sa pagkakaroon niya ng dengue, Panginoon. We know, Lord God, that once we entrusted our life in you, Lord God, ay hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. You can give us healing automatically, Panginoon, and alam po namin, Panginoon, na we are safe in your hands, Panginoon, whatever will happen into our life. At ngayon po, dadako na naman kami muli sa pag-aaral at pagbubuli-buli ng inyong mga salita, Panginoon. And we pray, Lord God, na kayo ang may kakayahan, Panginoon, to touch the lives, to touch the heart, and to touch the spirit of everyone, Panginoon, upang magkaroon ng tuluyan at tamang pagbabago sa bawat isa, Panginoon. Alam po namin na kami ay we are born sinners, Panginoon, but you accepted and love us unconditionally, Panginoon. Kaya sino po ba kami upang hindi rin ito ipahayag at ipakilala sa lahat ng tao, Panginoon. And we pray, Lord God, na sa gagawin namin pag-aaral na ito na inyong mga salita, Panginoon, let the glory alone belongs to you, Lord God. Ang inyong pong lingkod ay gamitin niyo lamang as an instrument or mouthpiece, Lord God, to spread your gospel and good news, Panginoon. At hindi namin ito ikahiya o ikatakot na ipahayag, Panginoon, but we might boldly and eagerly to share it to everyone, Panginoon, especially to those who are not yet know and accepted your Son, Jesus Christ, as their Lord and Savior, Panginoon, habang buhay. At walang sama po kaming magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo o Golgotha. Kaya mayroong resurrection, Panginoon, mayroong pagligtas, mayroong grace, mayroong salvation, Panginoon, and it only be seen and be received through receiving your Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior, Panginoon. Gayon din, salamat po sa Holy Spirit, Panginoon, na siyang lumulukob sa amin, Panginoon, upang ang magagawa namin, Panginoon, ay tanging ang inyong kalooban or will para sa aming buhay, Panginoon. May you always be glorified in our life, Panginoon, at kayo na po ang bahalang maglangi sa aming labi, Panginoon, upang ang mga salita na mamumutawi sa aming labi, Panginoon, ay tunay na mga salita na nagmumula sa inyo, Panginoon. We honor you, we glorify you, and we love you, Lord. This we pray in the name of our Jesus Christ.
Amen. Ayan, pasensya na po, medyo hikab dahil alam niyo na, pagkaalis ng ating mga amo at pagkahatid natin sa kanila sa sakayan ay todo-todo linis na naman po inyong lingkod. And ayan, kakatapos lang ng ating Thursday devotion sa Alive in Christ na hindi ko po naabutan yung live sa ating YT YouTube channel. So, later, i-replay ko na lang po. Ganun naman po usually yung ginagawa natin. Pati sa mga church service or preaching na hindi natin naabutan via live is na i-replay na lang po natin. And, gayon din, magkakaroon din ng group devotion ang Hills of Glory family natin at we do hope and pray na maka-attend tayo at hindi tayo makatulog agad kasi 10 o'clock pa yun natin. Yun naman ating Alive in Christ Thursday devotion is every 8:30 ng gabi. Ayan. So, bago po tayo tuluyang antukin ay tayo po ay magsimula ng ating share na devotion video na makikita natin sa Lucas 23:38. Ito po ang sinasabi. Mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan na open and close parenthesis sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Message, sa ulunan daw ng krus ng Panginoong Yesus ay may nakasulat na nasa wikang Griego, Latin at Hebreo, so 3 words din, na nagsasabing siya ang hari ng mga Hudyo. Application, tunay naman na ang ibig sabihin na nakasulat sa ulunan ng Panginoong Yesus na siya ang hari ng mga Hudyo. Ngunit nang maganap ang muling pagkabuhay niya, siya na ang hari ng lahat ng sangkatauhan at naghahari dapat siya sa puso, isip, at espiritu ng mga tumanggap at sumasampalataya sa Kanya. Bagamat alam natin na mula simula pa lang ay ang Panginoong Yesus na ang hari ng lahat ng nilikha ng Diyos Ama. Walang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. At kung tayo ay nabubuhay para sa Diyos at kay Jesus, makikita at mapapatunayan ng iba na tunay kang ang lingkod at tagasunod ng Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Diba? Kaya nga, alam natin kung nabasa natin yung sa pagsisimula ng pag-aaral ng Gospel na John 1:1 na in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word dwells among us, di ba? Yun na nga yung ating Panginoong Yesus. Kumbaga, before the start of creation pa lang, nandiyan na talaga ang ating Panginoong Jesus. He is already existing with the Father. And sabi nga is the Word, di ba? So, ang ating Panginoong Yesus, through words pa lang nandyan na talaga siya. And who knows, di ba, na ang ating Panginoong Yesus siya yung tree of life na kung saan ay dun nga ang mga tao ay nag-fall short into sin dahil kinain nila yung puno na nagbibigay ng karunungan ng sa tama at mali. Pero kung ang pinili nila na laging kainin ay ang tree of life, which is our Lord Jesus Christ, na hindi nahahalata noon nila Eva at Adan, is they will have eternal life, di ba? Walang kamatayan o walang death na magaganap, di ba? But anyway, ayan na mag-focus po muna tayo sa ating devotion na yung nakasulat daw sa ulunan ng ating Panginoong Yesus is siya yung hari ng mga Hudyo, di ba? So, siya naman talaga kasi nung hinanap siya ng mga magi o ang kilala sa atin na sa ating mga inaawit tuwing magpapasko ay may 3 hari, which is ang mga magi po ay parang mga astronaut or mga nag-aaral lang tungkol sa mga what you call this, ng mga bituin. Ayan. So, sila ay makakapagsabi, sila ay mga wise men na kung saan ay nangusap sa kanila ang ating Diyos at mga anghel na hanapin ang hari ng mga Hudyo, which is during that time is si Herodes ang existing na hari ng mga Hudyo. But hindi nangyari yung binalak na pagpapatay ni Herodes sa pinaniniwala ang sanggol na isinilang bilang hari ng mga Hudyo dahil ang kalooban ng ating Diyos Ama ang naganap, di ba? And yun, talagang ating Panginoong Yesus, siya talaga ang tunay na hari ng sangkatauhan. Ayan. Dahil sa Kanya, kaya nalikha ang lahat ng bagay at nilikha din ang lahat ng bagay para talaga sa Kanya. To honor Him, to glorify Him dahil siya yung
representation ng ating Diyos Ama, kasi ang ating Diyos Ama is in the Spirit, so kailangan niya ng bodily form, and that is through His begotten Son, our Lord Jesus Christ. Diba na yun yung mayroong kakayahan na makisalamuha sa ating mga tao, and naranasan niya kung paano ang ipanganak dito sa mundong ito, di ba? Nakasalamo mula sa pagkaging sanggol, lumaki bilang bata, naging kabataan, hanggang yun nga at the age of him as 33 ay doon siya nag-alay ng kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan ng sangkatauhan, di ba? And if anyone will receive Him as Lord and Savior, will be saved. Ayan, if we confess with our mouth that Jesus Christ is Lord, we will be saved, di ba? And yun nga, siya ang hari ng mga Hudyo, and para sa mga naglagay nito sa ulo ng ating Panginoong Yesus, which is in 3 language pa, di ba? Griego, Latin, at Hebreo, is para sa kanila, parang iniinsulto nila ang ating Panginoong Yesus noon. Pero hindi nila alam na behind that ay tunay nga na ang ating Panginoong Yesus talaga ay hari. Ayan, siya ang Kings of Kings, Lord of Lords, at kung ano yung karapatan na meron ng ating Panginoong Yesus once we accepted Him as our Lord and Savior. Tayo ay nakipag-isa na sa Kanya, di ba? Kaya ang nakikita na sa atin is Christ-likeness, at hindi yung ating mga old self na makasalanan, na gumagawa naman hindi kalugod-lugod o kalooban ng ating Diyos Ama, di ba? But what we do is we are doing exactly what the Lord has implanted to us in the beginning pa lang, to do good works. Ayan. Especially, our good works is being recorded by the Lord, dahil lalo na kung ito ay ginagawa natin para sa Kanya at para pag-glorify sa Kanyang sa ginawa at tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus dun sa krus, di ba? And yun nga, kapag tayo ay namumuhay into Christ-likeness, di ba? Yung mga tao ang magtataka at magtatanong na, alam mo tong taong to, kahit sobrang titindi na ng ginagawa sa kanya ng ibang tao na panlalait, pananakit na physically man, or anything na mga harsh word or mga treatment sa iyo na tingin ng iba ay parang hindi ka dapat dumadanas ng mga yun, 'di ba? Pero sabi nga ating Panginoong Hesus, siya ang pinakawalang bahid ng kasalanan sa lahat, yet He chose to suffer just for the forgiveness of sin of mankind, 'di ba? Dahil sa sobrang pagmamahal niya and sa sobrang pagnanais niya na magawa yung mission niya kung bakit siya ipinadala dito ng Diyos sa mundo, is He finished it, He endured it until the end. And alam natin na sa huli na pagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus, kaya nga tayo ay nabubuhay ngayon. And sabi nga, this is the year, this is the time of revival, this is the time to share and be bold, be brave enough to share the gospel and the good news of the saving grace of our Lord Jesus Christ sa lahat ng tao. Wala tayong pipiliin, wala tayong itatangi, lahat ay ibabahagi natin ito either in any platform na kaya natin, just like what na ginagawa na inyong lingkod, na through social media platform is we share the gospel, we share the good news, which is the saving grace of our Lord Jesus Christ, His love and mercy for us, na although He's the darling of heaven, He chose to suffer. He chose to endure every pain physically, every pain mentally, emotionally, and He knows what we feel because He has been born. He experienced the life here in this world, and the most fear ng lahat ng tao, that death, is He resurrected from it, diba? Kaya nga sabi, we are more than conqueror because our Lord Jesus Christ conquered the grave, He conquered death, He conquered all the things that was feared by many people, and that we know when we put our trust and love into Him, hindi tayo lugi. Kumbaga, we are winner because our Lord is truly the King of Kings. And if you are serving the King of Kings, that means you are loved, you are holy, you are righteous, you are karapat-dapat para sa mga mana
na mararanasan ng ating Panginoong Hesus. And we have eternal life, pinakahigit sa lahat, diba? Kaya tayo ay huwag mahiya na ibahagi ito at i-share sa iba dahil hindi cheap ang ginawang pag-aalay ng ating Panginoong Hesus ng kanyang sariling buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ayan. So, nawa po ay may natutunan ka sa ating share and devotion video, and I think hanggang God's will, hindi ko alam kung maagang makakauwi ang ating mga amo, pero kailangan natin silang asikasuhin sa linggo and may pasok na ng Lunes, kaya I do hope and pray na at least hanggang Sabado makakapag-sharing tayo ng devotion video. So, bago po tayo magtapos ay let us all make our closing prayer. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa inyong mayaman at napakagandang mga salita, Panginoon, na ipinahayag sa amin, Panginoon. That truly, Lord God, our Lord Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords, Panginoon. Hindi lamang ng mga Hudyo noong panahon nila, Panginoon, but He is still the reigning King in our life, in our heart, in our spirit, Lord God. And it is our faith in Him and in you, Lord God, that will make us keep going, Panginoon, and to do the Great Commission, that to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Abutin ang lahat ng tao na maaring abutin, Panginoon, upang maibahagi ang inyong ebanghelyo at good news sa kanila, Panginoon, that if they are people who are lost, Panginoon, they don't know, Panginoon, what is their purpose in life. They didn't know, Panginoon, kung why they were created in this world, why they are existing in this world, Panginoon. Lead them, Panginoon, sa mga tao na makakatulong sa kanila on how to develop and cultivate their faith, Panginoon, and to make it stronger, Panginoon, until we reach the finish line of seeing you face to face, Panginoon, in your kingdom there in heaven, Panginoon. We know, Lord God, na anuman ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, ito man ay pinansyal na mga problema, kawalan, Panginoon, pagkasira ng mga relasyon, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who restore every loss of your children, Panginoon, at hindi nyo hahayaan, Panginoon, na ang inyong mga anak, Panginoon, ay magdusa at maghirap, Panginoon, bagkus, Panginoon, you came here into this world, Panginoon, to give us eternal life, Panginoon, ang buhay na walang hanggan, ang pinakamasarap na pakiramdam, Panginoon, na maaari naming makamit sa mundong ito, Panginoon, because it is a free gift of you, Lord God, but it is not cheap, because it takes the life of your Son, Jesus Christ, just to restore us and to save us from our sin, Panginoon. We also pray, Lord God, for all the people who are sick, Panginoon, whether it's malalang sakit, Panginoon, or ordinaryong sakit lamang po, Panginoon, Lord God, that you are healer, Panginoon, and with you, Lord God, nothing is impossible, Panginoon. You can continue and you will always bless, Panginoon, ang bawat tao, lalong higit, Panginoon, na mga sumasampalataya at nananalig sa inyo, Panginoon. And we know, Lord God, that our labor in you, Panginoon, will never be in vain, Panginoon. Help us to be more patient, and all the fruit of the Holy Spirit, Panginoon, ay mangibabaw at makita ng mga tao sa amin, Panginoon, and they will know us, Panginoon, by our fruit, Panginoon. They will know, Lord God, that we are serving you, we are loving you, Lord God, and we wanted to make you happy into each and everything that we do, Panginoon. We think in our mind, Panginoon, the things that is so worthy of praise, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, workers, Panginoon, and all the member of body of Christ, Panginoon, iba't iba man ang denomination, iba't iba man ang name, Panginoon, but we know, Lord God, that you can hear each and every one of us loud and clear, Panginoon. We can never hide anything from you, Lord God, because you know everything and everything that will happen into this world, Panginoon. We let you to hold our future, Panginoon, secure our life, Panginoon, into the greener pasture of you, Lord God. And we know, Lord God, at the end of the day, Panginoon, that hindi mo po kami pababayaan at pagkukulangin sa lahat ng bagay, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa sakit at karamdaman, Panginoon, ang sinabi niyo sa inyong salita, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed. And we know, Lord God, we feel it, Lord God, that we are totally healed by you, Lord God. No one can ever compare to the love that you showcase to us, Panginoon, and to let us feel, Panginoon. Kaya thank you in advance, Panginoon. Thank you po. And we
lift up all our loved ones, Panginoon, our mga kakilala, Panginoon, that is suffering from sickness, Panginoon, whatever sickness it is, Lord God, we know that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are totally healed, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansang Pilipinas, Panginoon, aming beloved country, Panginoon. We know, Lord God, restoration, salvation, Panginoon, and the sharing and scattering of your gospel, Panginoon, will be seen in the whole world, Panginoon, lalo higit sa Pilipinas, Panginoon, because we claim, Panginoon, that we are the only Christian nation, Lord God, and we know, Lord God, never niyo po kaming pababayaan, Panginoon, sa anumang aming mga ginagawa, Panginoon, because we're doing it all for your glory and not for our own glory, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon. Continue to bless Hong Kong, Panginoon, and our employer, Panginoon, for them to thank you for their life, Lord God, that they are the one who provide for everything that we will need, Panginoon, and especially it has the help from you, Lord God, Panginoon. We are just partakers, Panginoon, ng mga biyaya na ipinagkakalob nyo. But truly, everything comes to you, Lord God, and nothing we can ever compare to you, Lord God, because you are the all-knowing, all-powerful, and the all-loving God to every children of you, Panginoon. And we also pray, Lord God, para po sa bansang Israel, Panginoon, in your chosen nation, Panginoon, that whatever happens into our life, Panginoon, we know, Lord God, that we surrender everything to you, Lord God. And it is your want, Panginoon, if you wanted to bless us more abundantly, Panginoon, and there will be no more war into every nation, Panginoon, but there will be love, understanding, and economic growth, Panginoon. We also praying, Lord God, for the 10th year anniversary of Alive in Christ, Panginoon, na gaganapin sa February 15, Lord God, that it will be totally blockbuster, Panginoon. It will be very victorious and successful, Lord God, because you are the God whom we are serving with all our life, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon. At kung may mga nakalimutan man po kaming i-include sa aming prayer, Panginoon, ay kayo na po ang bahalang magdagdag sa mga ito, Panginoon. We know that you already answered our prayer, Panginoon, and we will receive it in your perfect time, Panginoon. We honor you, we glorify you. This we pray in the power of Jesus Christ. Amen. Light po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.